May mga sulok sa mundong ito, na kapag nakita mo sa screen, ay iisipin mong gawa lang sa computer graphics, o nagmula sa isang mamahaling pelikula. Mga lugar na tila lumabag sa batas ng kalikasan, at mga arkitektura. Pero ang totoo, umiiral sila sa totoong buhay. At ang mas matindi pa, hindi lang ito mga abandonadong istruktura, o mga bakanteng tanawin. Sa loob ng mga misteryosong lugar na ito, ay may mga totoong taong naninirahan, nagtatrabaho at bumubuo, ng komunidad araw-araw. Isang buhay na malayo, sa normal na kinagisnan natin. Kaya ito ang mga pinakakakaibang lugar sa China, na magpapabago, sa pananaw mo sa mundo. Mga lugar na hindi mo aakalain na totoo, at may mga nakatira pala. Number 10, Houtawan Ghost Village. Matatagpuan sa pulo ng Shengshan, sa Shengxi Islands ng Zhejiang, ang Houtawan ay isang dating masiglang nayon ng mga mangingisda, na unti-unting iniwan ng mga naninirahan, noong dekada 70, dahil sa kawalan ng maayos na kalsada, edukasyon at sapat na supply ng pagkain, mula sa kalupaan. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ng nilamon ng makakapal na baging, gumagapang na ugat, at iba't ibang luntiang halaman, ang mga abandonadong bahay na gawa sa bato, kaya naman nagmukha itong isang ghost village, na tila kinuha, sa isang fairy tale o pelikula. Dahil sa kakaiba at misteryosong ganda nito, mabilis na sumikat ang nayon sa internet noong 2015, dahilan upang pasyalan ito ng mga turista, photographer at mga hiker, na naghahanap ng kakaibang tanawin, kung saan muling binawi ng kalikasan, ang espasyong itinayo ng tao. Bagamat may iilang matatandang residente, ang nananatili pa rin dito, upang magbenta ng tubig sa mga bisita, dahil ang buong lugar ay opisyal ng ginawang isang controlled tourist zone, na may nagsisingil ng entrance fee, upang mapanatili ang kaligtasan ng mga istruktura, at mapangalagaan, ang natatanging ekolohiya nito. Number 9, Longji Rice Terraces. Matatagpuan sa kabundukan ng Guangxi, ang Longji Rice Terraces na kilala rin bilang Dragon's Backbone Rice Terraces, ay isang kahanga-hangang tanawin ng mga hagdan-hagdang palayan, na umaabot hanggang sa tuktok, ng mga bundok. Sa kabila ng matatarik na Dalasdes, ay may mga komunidad ng mga etnikong Zhuang at Yao, na naninirahan dito sa loob ng daan-daang taon, ang patuloy na nagsasaka, at nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na paraan, ng kanilang pamumuhay. Sa panahon ng pagtatanim at pag-aani, ang mga palayan ay nagiging tila salamin ng langit, dahil sa tubig na bumabalot sa bawat hagdan, habang sa ibang panahon, ay nagiging dagat ng luntiang palay, na umaagos sa kabundukan. Kaya dahil sa natatanging kombinasyon, ng kalikasan at pamumuhay ng tao, ang Longji Rice Terraces ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa China, na patuloy na hinahangaan ng mga turista at photographer, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 8, Huangling Wuyuan. Ang Huangling na matatagpuan sa Wuyuan County, sa lalawigan ng Jiangxi, ay isang sikat at matandang nayon, na tanyag sa natatangi nitong arkitekturang Hui, na nakatayo sa matatarik na Dalasdes, ng mga bundok. Kilala ang mahigit 500 taong gulang na nayong ito, sa tradisyon ng Shanchuan o Sun-drying, kung saan ang mga residente ay nagbibilad ng mga sili, mais at chrysanthemums, sa malalaking basket na kawayan, sa ibabaw ng kanilang mga bubong at balcony, na lumilikha ng isang napakakulay na tanawin, na kaibahan sa mga puting dingding, at itim na mga tiles ng bahay. Bukod sa makasaysayang kultura, at mga nakalilitong eskinita na gawa sa bato, dinarayo rin ang Huangling dahil sa malalawak na terraces, ng mga dilaw na bulaklak ng rapeseed, na bumabalot sa mga burol tuwing tagsibol, pati na rin ang mga glass suspension bridge, na nagbibigay ng magandang tanawin, sa buong lambak. Sa kasalukuyan, matapos ang mga modernong pagsasaayos, at maayos na pamamahala sa turismo, ang Huangling ay hindi lamang naging paboritong destinasyon ng mga photographer, kundi kinilala rin bilang isa sa best tourism villages, ng United Nations World Tourism Organization, dahil sa matagumpay nitong pagpapanatili, ng rural na pamumuhay at kultura. Number 7, Fenghuang Ancient Town. Ang Fenghuang Ancient Town na matatagpuan, sa Jiangxi-Tuja at Miao Autonomous Prefecture, sa kanlurang bahagi ng Hunan, ay isang tanyag na UNESCO World Heritage Tentative Site, na kilala sa natatangi nitong arkitektura, at mayamang kultura ng mga pangkat etniko, na mga Miao at Tuja. Itinayo ito noong 1704, sa panahon ng dinastiyang Qing. Ang sinaunang bayang ito ay sikat sa mga tradisyonal na Daojiaolo,
o mga kahoy na bahay, na nakatayo sa ibabaw ng mga stilts, sa gilid ng Tuojiang River, kung saan makikita ang mga residenteng naglalaba pa rin sa ilog, at mga bangkang gawa sa kahoy, na naghahatid sa mga turista sa ilalim ng mga lumang tulay, katulad ng sikat na Hangqiao. Bukod sa mga makasaysayang pader na bato, mga kuta, at makikitid na eskinita na gawa sa clay, tanyag din ang bayan sa gabi, dahil sa makulay at modernong mga ilaw, na nagbibigay buhay sa mga bar at souvenir shop, na lumilikha ng kakaibang kombinasyon ng sinaunang tradisyon, at modernong turismo. Dahil sa hindi pa rin nababagong layout nito, mula pa noong ika-18 siglo, madalas itong ituring ng mga traveler at manunulat, bilang isa sa pinakamagagandang bayan sa buong China, na nagpapanatili ng misteryosong pakiramdam, ng lumipas na panahon. Number 6. Fujian Tulo. Ang Fujian Tulo na matatagpuan, sa mabuburong bahagi ng Timog Kanlurang Fujian, ay isang natatanging koleksyon, ng mga dambuhalang istrukturang gawa sa pinagsama-samang lupa, kawayan at kahoy, na itinayo sa pagitan ng ika-12 at ika-20 siglo, ng mga pangkat etnikong Hakka at Minnan, upang magsilbing proteksyon laban sa mga tulisan, at mga armadong grupo. Ang mga UNESCO World Heritage Site na ito, na karaniwang hugis bilog o parisukat, at umaabot hanggang 5 palapag ang taas, ay idinisenyo bilang isang maliit na lungsod, para sa iisang malaking pamilya o angkan, kung saan ang panlabas na pader ay walang bintana, sa ibabang bahagi para sa depensa, samantalang ang loob naman, ay nakaharap sa isang malawak na courtyard, na may komunal na altar, balon at kusina, sa unang palapag. Nakakamanghang pinagsasama ng arkitektura nito, ang tibay laban sa lindol at sunog, magandang ventilation, na nagpapanatili ng lamig sa tag-init, at init sa taglamig, at isang kultura ng pagtutulungan, dahil ang bawat silid ay magkakapareho ang sukat, upang ipakita ang pagkakapantay-pantay, ng mga residente. Sa kasalukuyan, bagamat ang ilan ay ginawa ng mga museo at souvenir shop, para sa mga dumadaming turista, pero marami pa rin sa mga tuluang ito, ang pinaninirahan ng mga lokal, na patuloy na nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na pamumuhay, sa gitna ng taniman ng tsaa, at mga palay. Number 5. Kashgar Old Town. Ang Kashgar Old Town na matatagpuan, sa autonomous region ng Xinjiang sa kanlurang bahagi ng China, ay isang buhay na museo, at isa sa mga pinakamahusay na napreserbang Islamic, o Uyghur cultural cities sa buong daigdig, na may kasaysayang humigit kumulang, 2,000 taon na. Bilang isang pangunahing sentro ng kalakalan, noong panahon ng sinaunang Silk Road, kung saan nagtatagpo ang mga kultura ng silangan at kanluran, kaya kilala ang lumang bayang ito, sa kanyang tila labyrinth na mga eskinita, mga bahay na gawa sa putik at kahoy, na may makukulay at nakaukit na balcony, at sa sikat na Idka Mosque, na siyang pinakamalaking moske, sa nasabing rehiyon. Ang pamumuhay dito ay umiikot pa rin sa mga tradisyonal na sining, katulad sa paggawa ng mga instrumentong musikal, pagpapalayok, pagpukpok ng tanso, at paghabi ng mga tela, habang ang mga pamilihan nito o bazaar, ay patuloy na dinaragsa, dahil sa mga mababangong pampalasa, sariwa at pinatuyong prutas, at mga tupa na inihaw, sa tradisyonal na hurno. Bagamat sumailalim ang malaking bahagi ng lungsod, sa isang kontrobersyal, ngunit malawakang modernisasyon at earthquake-proof ang project ng pamahalaan, na nagpabago sa ilang lumang istruktura, at nananatili pa rin ang Kashgar Old Town, bilang natatanging puso ng kulturang Uyghur, at isang mahiwagang destinasyon, na nagpapakita ng yaman ng ugnayan, sa gitnang Asya. Number 4. Guzhou Miao Cliff Village. Ang Guzhou Miao Cliff Village, na mas kilala sa lokal nitong pangalan bilang Jiaoxingdong Village, o ang mga kalapit na nakaliting nayon ng Miao, katulad ng Zhejiang Cheno Miao Village, na nakakapit sa matatarik na dalisdis ng bundok, sa timog silangang bahagi ng lalawigan ng Guzhou, ay isang obra maestra ng tradisyonal na arkitektura, at kulturang etniko. Ang mga nayong ito ay tanyag sa libo-libong daojiaolo, mga kahoy na bahay, na walang ginamit na kahit isang pako, at nakatayo sa mga stilts, upang umangkop sa maburol at matarik na lupain, na tila nakasabit sa mga bangin, sa ibabaw ng mga malalago na lambak, at malalawak na rice terraces. Bilang sentro ng kulturang Miao, ang pamumuhay rito ay mayaman, sa mga tradisyong ipinapasa sa bawat henerasyon, katulad ng masalimuot na pagbuburda, paggawa ng mga pilak na alahas at korona, na isinusuot ng mga kababaihan sa mga festival, at ang engranding pagsalubong sa mga bisita,
gamit ang kanilang katutubong alak, at sayaw sa saliw, ng musikang lush eng. Sa paglipas ng mga taon, ang liblib na komunidad na ito ay nagbago, mula sa pagiging isang nakatago na bulubunduking pamayanan, patungo sa isang tanyag na destinasyong pangkultura, kung saan ang mga tradisyonal na ritual, at ang nakamamanghang tanawin ng mga ilaw sa gabi, ay nagbibigay ng isang mahiwagang sulyap, sa sinaunang pamumuhay na matagumpay na napanatili, sa gitna ng modernisasyon. Number 3, Jongdong Cave Village. Matatagpuan sa liblib na kabundukan ng Zhejiang County, sa lalawigan ng Guizhou. Ang Jongdong Village ay isa sa mga pinakakakaibang pamayanan, na matatagpuan sa buong China, dahil ang buong komunidad ay itinayo sa loob, ng isang napakalaking kuweba. Sa loob ng maraming dekada, nanirahan dito ang mga pamilyang kabilang sa etnikong Miao, na nagtayo ng kanilang mga tahanan, sa ilalim ng napakalawak na kisame ng kuweba, kung saan ang mga bahay ay hindi na nangangailangan ng bubong, dahil nagsisilbing natural na kanlungan, ang mismong bato sa itaas nila. Dahil sa liblib nitong lokasyon, matagal na panahon na ang tanging paraan, upang marating ang nayon, sa pamamagitan ng paglalakad, sa matatarik na daanan ng kabundukan, ngunit sa kabila nito, nakabuo ang mga residente ng isang payak, ngunit matatag na komunidad, na umaasa sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop, para sa kanilang kabuhayan. Sa paglipas ng mga taon, naging tanyag ang Jongdong, bilang isa sa mga huling cave villages sa China, at para sa maraming bumibisita rito, mahirap paniwalaan na may mga taong nakapamuhay, at nakabuo ng isang buong komunidad, sa loob ng isang kuwebang mas malaki pa sa isang football field, dahilan upang maging isa ito sa mga pinakakamangha-mangha, na pamayanan sa bansa. Number 2, Wushan Water Town. Ang Wushan Water Town na matatagpuan, sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Zhejiang, ay isang premyado at mahigit 1,300 taong gulang, na sinaunang bayan, na binubuo ng network ng mga kanal, lumang tulay na bato, at mga klasikong kahoy na gusali, na itinayo noong mga dinastiyang Ming at Qing, sa tabi ng Beijing-Hangzhou Grand Canal. Nahahati ang sikat na destinasyong ito, sa dalawang pangunahing dako, ang Dongze na nagpapanatili ng orihinal, at payak na pamumuhay ng mga lokal, kung saan makikita ang mga tradisyonal na pagawaan ng alak, tinang tela, at shadow puppetry, at ang Zisha na mas malawak, at maayos na na-restore, upang magbigay ng mga modernong sining, at serye ng mga boutique hotel, tabing ilog na mga restaurant at bar, na nagiging napakaganda tuwing gabi, dahil sa mga makukulay na ilaw. Kilala rin ang Wushan bilang sentro ng sining, at teknolohiya sa kasalukuyan, dahil ito ang permanenteng tahanan, ng taunang Wushan Theater Festival, at ng prestihiyosong World Internet Conference, na nagpapakita ng perpektong balanse, sa pagitan ng pagpepreserbo ng sinaunang kulturang Jiangnan, kagaya ng pagsakay sa mga bangkang kahoy, na tinutulak ng kawayan, at ng makabagong globalization. Number 1, Jeju Tibetan Village. Ang Jeju Tibetan Village na matatagpuan, sa Danbu County sa loob ng Gars Tibetan Autonomous Prefecture, sa kanlurang bahagi sa lalawigan ng Sichuan, ay isang nakamamanghang nayon, na kilala sa pagiging isa sa pinakamagaganda, na bulubunduking pamayanan sa buong bansa, dahil sa natatangi nitong arkitektura, na Gyarong Tibetan. Ang nayon ay binubuo, ng mahigit 100 natatanging tirahan, na tila mga maliliit na kastilyo, na nakakalat at nakasabit, sa matatarik na dalisdis ng lambak sa Dadu River, kung saan ang bawat bahay ay gawa sa bato at kahoy, na may mga dingding na pinintahan ng puti, at may mga pulang bubong, na pinapalamutian ng mga tila sungay na sulok, na sumisimbolo sa kultura, at paniniwala ng mga lokal. Napapalibutan ng makakapal na kakahuyan, mga taniman ng prutas, at madalas na nababalot ng hamog ng bundok. Ang pamumuhay rito ay nananatiling nakatali, sa mga tradisyong Jarong, kagaya ng pagsuot ng makukulay na katutubong kasuotan, pagdiriwang ng mga kapistahan ng pag-aani, at pag-aalaga ng mga hayop, sa matataas na pastulan. Dahil sa maingat na pagpapanatili ng kanilang kultura, at sa mystical nitong tanawin, na nagbabago ang kulay depende sa panahon, mula sa mga puting bulaklak ng perlas tuwing tagsibol, hanggang sa naglalagablab na ginto at pulang dahon, sa tuwing taglagas. Kaya ang Jeju ay naging isang paboritong kanlungan, ng mga manlalakbay at photographer, na naghahanap ng payak ngunit marangyang sulyap sa buhay, sa taluktok ng kabundukan ng Tibet. Pinapatunayan lamang ng mga lugar na ito, na ang realidad ay mas malawak at mas kahanga-hanga, kaysa sa ating imahinasyon.
Ang bawat komunidad na nakita natin, ay patunay sa kakayahan ng tao na makibagay, sa pinakakakaibang kapaligiran. Kung pinatunayan ng video na ito, na marami ka pang hindi nalalaman sa ating mundo, i-click mo ang like button, share mo na rin sa mga kakilala mo, at mag-subscribe ka sa ating channel, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Huwag mo hahayaan mahuli ka, sa mga susunod pa nating paglalakbay, sa mga pinakatagong sikreto ng ating daigdig. I-drop ang iyong reaksyon sa comment section, kung alin sa mga lugar na ito, ang pinakamahirap mong paniwalaan. See you on our next videos.